Are you looking for ready for occupancy housing lot in Metro Santa Rosa, Laguna? Literally near New Valley. It has a 4 bedrooms and seating in 180 square meter. It is ideal if you're retiree from abroad or if you're someone that migrating here at Metro Santa Rosa, Laguna. Welcome to Sonoma. Mabuhay to all of our clients. I am Pao of Lux Properties and today I'm very excited dahil first time on our YouTube channel na ma-feature natin itong subdivision, this exclusive subdivision na napakalapit lang din sa mga ino-offer natin in the area. This subdivision is Sonoma and it is located inside the Santa Elena City. If you're not yet familiar with the subdivision, ang landmark ito guys is yung Vista Mall. Pag nakita natin yung Vista Mall, meron dong entrance and malaking signage sa Santa Elena. Pasok lang po tayo doon. Then, sa right side, makikita natin yung pinaka-subdivision na Sonoma. So, this location is very promising dahil magkakaroon po ng access going to the Eton City Square, which is yung commercial development ng Eton. So, at ang kagandahan, if papunta kang Manila or Batangas or galing kang Manila or Batangas, hindi mo na kailangan umikot pa sa Greenfield, dahil magkakaroon po tayo ng access or bypass road going to Santa Elena from the Eton Square. Yung pinakadaan po guys is yun dun sa Riverbend na project ng Eton. At sa loob mismo ng Santa Elena guys, nandun din po yung hindi pa nag-ooperate na UST Santa Rosa Campus pero may dalawang building na po na nakatayo. So let's start this very quick house tour, tara. So let's start this very quick house tour dito sa house and lot for sale sa Sonoma in Metro Santa Rosa. So as we enter, kitang-kita muna natin from the labas muna, na nagkaroon tayo ng fence dito or gate sa pinakalabas. And as you can see, marami tayong fini-feature na house and lot na hindi talaga pwede yung fences. But here in Sonoma, pwede po siya. Then, nagkaroon tayo ng pocket garden pagpasok natin dito sa side na to. And nagkaroon tayo ng direct access and sunlight na window sa area na to. Then, from here, pupunta na tayo sa ating main entrance or main door. Then, from here, sa ating main entrance, dito sa side na to ang ating car garage. Nakasya po yung 2 car natin, na may saksakan na rin po or abang ng electric po. If ever na mag-vacuum kayo dito or everything, may socket na rin already dyan. Also, may abang na rin tayo dito ng water supply. If ever na maglilinis kayo ng kotse or maglilinis yung ating driver. And dito sa side na to guys, nagkaroon din tayo ng fence dito. Hindi ko na napakita kanina. Nagkaroon din tayo ng fence dito or gate. So, very secured, And ang ganda lang kasi even yung gate, siyempre match siya with the modern industrial design. At ang nakakatawa, even sa labas, guys, may mga pin lights din po na included and kasama dito, lalo sa center lights natin. So mamaya papasukin natin yung loob, but ngayon ipapakita ko muna yung pinakalabas. So from the parking area, punta tayo sa ating lanay, which direct sa ating dining and dun sa kitchen. Then, pag diretso natin dito, nagkaroon tayo ng steps going sa ating mini pocket garden and nagpapunta sa ating daily kitchen. So, if yung employer natin or yung driver natin or yung kasambahay natin, may mga dalang goods or may mga dalang meats, pwedeng hugasan na lang muna nila dito, then bago ipasok dito or ilagay sa pantry. Then, pagpasok natin dito, ito yung daily kitchen. Then, ito na yung pinaka-angel's room natin na I think very spacious pa rin naman at nagkaroon siya ng sariling toilet and bath. So, punta na tayo sa ating main entrance. So, as we enter, we will be welcomed by this big wooden door and operated by smart lock. Then on this side, this can be your foyer area na may abang na din po ng socket if ever na gagamit tayo ng humidifier or dehumidifier. So nandito na rin sa side ang ating split type aircon which is included na in the total contract price of this house and lot. So pagpunta natin sa side na to, dito yung mga switches natin which is consistently na pare-pareho po yung mga kulay ng mga switches. Also, nagkaroon din tayo ng additional na electric socket dito which pwede mo rin paglagyan ng television mo. Then, dito sa side na to, nagkaroon tayo ng additional socket also sa pader na to, pwedeng
dito natin ilagay yung TV natin or pwede natin dito ilagay yung sofa natin. So mapansin natin na this house and lot, yung design na sa labas is yung living area is pasok po with direct access ng sunlight. But pwede nating lagyan ng Korean blinds ito or additional na long curtain, which is maitatago naman dun sa taas dahil naka-drop ceiling naman po siya, yung gilid. Kasi nagkaroon din tayo ng pin lights dito. Then nabanggit ko kanina kung saan nyo pwedeng ilagay yung mga television. I think ito yung best part na pwedeng paglagyan ng television. This is the accent wall, no? I think abang na rin to for the additional backlight, no? Tapos may saksakan na rin ng TV. But ang ganda lang kasi design siya for the multimedia, no? And may accent na talaga siya ng perfect para ipaglagyan ng TV. But syempre, kayo naman yung masusunod dito kapag na-purchase na itong bahay na to. So pwedeng ilagay nyo dito, pwedeng ilagay nyo dito. So pwede kahit saan dahil may abang na po ng electric socket. Yun naman yung kagandahan, no? Kung maglalagay tayo ng sofa dahil mga ready na din naman yung mga socket. So, hindi na din mahirapan if may charge tayo ng phone. So, napapansin nyo, sa likod ko, no, meron ding accent na wall dito, na fluted panel. But it is literal na hidden storage area. So, if halimbawa na may mga gusto kang ilagay dito na hindi mo ma-declutter, no, pwedeng itago muna natin siya dito, yung mga kailangan lang natin. For example, mga Christmas decors, no, hindi na masyadong magulo or tignan kasi nakatago talaga siya na parang accent wall lang. Very maaliwalas yung living area dahil naka-drop ceiling na rin dito. Then, yung buong paligid guys, naka-pin lights na rin po siya. Also, ang ganda rin ng pinaka-industrial lights natin sa ceiling natin kasi it matches the design and the architecture of this house and lot. So, after the living area, punta naman tayo sa ating dining area. So, from here, punta na tayo dito sa side na to. This is our dining area. So, as we can see guys, maaliwalas siya, no? Pwedeng dito natin ilagay yung lamesa natin. Kasi meron tayo dito na parang high ceiling na may design for the chandelier. So, on this side, pwede natin ilagay yung ating dining area na may access din sa ating lanay or the service area. So, from here sa ating dining area, no? Dito naman katapat ang ating kitchen area which napakadaming cabinets and storages. So imagine guys, maximize yung mga spaces dito. Mamaya mapapakikita nyo sa iba't ibang kwarto din kung paano nila maximize and yung mga ibang cabinets dito na mga na-maximize nila yung space nang hindi masyadong makalat talaga. So dito guys, this is our kitchen area. This is our kitchen island na meron ding mga cabinets sa ilalim na pwedeng for storages. So this is our 2-door refrigerator na brand new po. So lahat po ng appliances natin dito is brand new. At the same time, nagkaroon tayo dito ng additional storage na naman. So, it can be your pantry or everything na pwede mong mailagay. Our kitchen sink, no? And meron din tayong overhead cabinet dito. Gaya na sinabi ko kanina, maximize yung space. Even do sa pinakataas, guys, may storage pa rin po. Pero ito, guys, is open for the aesthetics or easy access ng mga gagamitan po natin. Pwedeng dito natin ilagay. Also, kompleto na rin siya dahil may mga ready na socket na pwedeng paglagyan natin. And sa ilalim po, napakadaming storages na naman. And on this side, this is our La Germania stove and range hood po. So, perfect and I think ideal talaga na, syempre, match siya dun sa aesthetics ng bahay, no? Modern industrial. Also, nagkaroon na naman ng additional storage. Plus, sa taas din, guys, may storage na naman. So, pagpunta natin sa side na to, located ang ating oven dito. Then, nagkaroon naman tayo ng extra na storage dito na pull-out siya na parang cabinet. Also, mapansin nyo, nasan yung oven natin or yung microwave oven natin? So, nakatago po siya dito. So, imagine guys, sobrang hindi makalat tignan, no? Kasi even yung microwave, pinag-isipan talaga kung saan ilalagay. So, dito naman yung mga easy access na mga condiments or everything na like tinapay na pwede mong ilagay dito na everyday use natin. So, speaking of cabinets na naman or storage, no? Dito sa side na to is ang ating full pantry talaga na lagayan. Kasi yung kanina sa taas po ng ref is lang po mini storage lang din ng pantry. But this one, dami na nang pwedeng ilagay. So, if ever na mag-grocery ka, no, ang daan mo dito sa service area, dito sa pintuan na to, no, pwedeng dali mo na dito at ipatas mo na dire-diretso dyan, no, para hindi na rin makalat. So, imagine pati yun, pati itong space na to, guys, na na maximize yung space niya. Dito naman sa access na to, ito yung papunta sa ating
angel's room or driver's room, as well as the daily kitchen po. So, ibig sabihin, pwede kang magluto dito sa labas, or pag may binibili tayo ng mga manok, pwede na natin, or mga meat, pwede natin hugasan sa labas, then ipasok na natin dito. So, hindi na tayo magkakalat sa ating pinaka-main kitchen. So, punta naman tayo sa ating guest room. That can be convertible ng elder's room. If meron tayong kasama sa bahay, no, pwede nating dito na lang po siya para hindi naakyat panaog pa dun sa ating second floor. Na rin po siyang mga cabinet dito sa loob, additional storages, may ready na po na inverter na window type na aircon. No? Ang gagawin ko na lang ata dito sa bahay na to is magkabit ng kortina kasi yun na lang hindi included eh. So even dito sa guest room guys, pinag-isipan po even sa pin lights, naka-drop ceiling pa po siya. Also, meron ng center light sa gitna. Turn na pa rin po doon sa architectural design even kahit dito sa guest room. So paglabas natin ng guest room, it will lead you sa side na to our toilet and bath. So yung toilet and bath natin dito sa ating first floor, tayo dito. Tapos nagkaroon pa tayo dito ng tagong parang storage area. So pwede mo dyan ilagay ibang gamit mo na ayaw mong makita. Siguro dito maglagay ka na lang ng mga spaces or additional na accord para maitago sila. Dito sa toilet and bath, complete naman po siya. May fixtures po, may shower, may lavatory na napakaganda. Then, yung pader guys, madaling linisin dahil ideal talaga na ilagay siya dito. Yung ganitong type ng tiles sa pader. So, yung design niya. So, mga akma. And very maaliwalas po talaga even kahit dito sa common toilet and bath. So, tara, punta na tayo sa second floor. Punta tayo sa ating second floor. So here sa ating hagdanan, mapapansin natin na sobrang pinag-isipan, even the design, naka-drop ceiling pa po yung taas natin with chandelier. Also, nagkaroon tayo ng accent dito with industrial, and pin lights po dito. Para sa gabi naman, medyo premium yung pinaka-itsura niya. So nagkaroon tayo ng handle dito na wooden, and nagkaroon din tayo ng glass railing partition dito. So ang ganda and premium po yung pagiging design or look, lalo na sa gabi. So dito sa ating second floor, nagkaroon pa tayo ng space dito na pwedeng paglagyan ng ating sofa. At the same time, ito yung railing or handle na wooden natin, tapos nagkaroon tayo ng glass railing dito. So may view tayo dito ng chandelier at nagkaroon tayo ng drop ceiling dito. Nakita natin yung natin dito, yung pinaka-dining area. Also, nagkaroon tayo dito ng direct access ng sunlight. So kahit umaga, napakaaliwalas at liwanag nitong bahay na to. Lalo dito sa taas. Then, punta naman tayo sa ating common toilet and bath. So, dito sa ating common toilet and bath, sa second floor, complete siya with glass partition and tile na shower area. Piano tile kasi yung tawag dito. Nakokontrol kasi niyan yung pinakalakas ng buga or splash ng water dito sa shower. Also, nagkaroon tayo dito ng sink. Then, nagkaroon tayo ng design for the big natin dito, salamin, ng fluted panel. Then, nagkaroon tayo ng storage sa ilalim. So, from the toilet and bath, punta tayo sa ating first bedroom. So, ang ating first bedroom, dito, meron siyang toilet and bath din nakasama. So, mamaya puntahan natin yan. But, pakita ko muna sa inyo na napakalaki ng mga storages na pwede natin ilagay since naka-built-in na yung mga cabinets dito. And mapansin nyo, pwedeng paglagyan natin ng mga, katulad sa mga kitchen sa baba, may mga bukas dito na open space na pwede natin paglagyan ng mga bags natin, or kung ano-ano nating collection dito sa bahay. Also, included na rin itong inverter na aircon. And naka-drop ceiling na rin po ito. Also, nagkaroon na rin ng mga pin lights at centered light. So, dito guys, ito yung bintana na pwedeng lalagyan mo na lang ng kortina at napakalakas at ang aliwalas ng hangin dito sa Sonoma. So, punta naman tayo dito sa ating toilet and bath. Ensuite toilet and bath. So, ang laki ng space dito comparing dun sa common toilet and bath, I think. Then, ang ganda ng design, modern and industrial siya. Glass partition, nagkaroon din ng piano tile na shower. Then, ang ganda po nung pagkaka-design ng tiles kasi talagang yung nilagay na tiles nila is yung pang CR talaga na madaling linisin. Sa sink natin, nagkaroon tayo ng additional storages and nagkaroon tayo ng cabinet niya. Then dito sa taas, nagkaroon tayo ng design fluted panel na modern industrial sa may salamin natin. So punta naman tayo sa ating second bedroom. So dito, sa ating second bedroom,
Ang pinagkaiba lang nito sa ating first bedroom is may toilet and bath yung first bedroom. But dito sa ating second bedroom, no, wala siyang toilet and bath, pero paglabas mo, nandiyan na naman yung common toilet and bath. But parehong-pareho naman din po yung design, no, and ang lalaki din naman po ng cabinets natin nakasama dito. At the same time, nagkaroon tayo ng napakaraming storages. May storages din tayo dito. Tapos, ang nakakatuwa, no, sobrang maximize ng space na even dito sa pakasulok-sulukan ng bahay, may storage na naman po. So, pwede natin ilagay dito yung sapatos natin, na collection natin, or yung pinaka-bag natin. Also, nandito tayo sa gilid, no, nandito yung bintana. So, pwedeng kurtina na lang talaga yung ipalagay mo. Kagaya nga ng sabi ko kanina, parang kurtina na lang po yung pwede mong ilagay dito. Dahil ang ganda ng mga posisyon at maximize na talaga yung pinaka-space ng bahay or ng kwarto. So from the second bedroom, punta tayo sa ating master's bedroom. So from there, dito lang tayo diretso. At sasalubong sa atin itong master's bedroom na napakalawak at napakalaki. So imagine, no, kung gaano kalaki pa or customize mo yung pwede mong ilagay na kama dito. At the same time, no, high ceiling din po. So imagine mo, naka-high ceiling siya. Tapos yung design, naka-modern type siya. Nagkaroon siya ng pin light. No? At the same time, nagkaroon tayo ng centered light. Also, nandito na rin yung ating split type aircon na nasa baba niyan is yung access natin going to ating balcony. Okay, so ito yung balcony. Pa-letter L po siya and nakatapat sa mismong harapan ng bahay. So this is the L-type. So, nagkaroon tayo dito ng glass railing partition or glass railing. So, ang ganda and very maaliwalas dito sa Sonoma. So, napansin natin guys, yung mga bintana dito, mga glass windows, no, may partitions or may mga screen doors na din. So, every time po na parang gusto mo lang ng maaliwalas na hangin, no, pwedeng i-ano mo na lang to, i-open mo lang to, nakaganito, para di na mapasukan ng insekto. So, tara, puntahan natin yung ensuite toilet and bath dito. Dito sa ating master's bedroom, napakalawak ng ating ensuite toilet and bath. Yan. So pagpasok natin, andito yung pinaka walk-in closet natin. Yan. Ang lawak at ang daming pwedeng ilagay, no? So dito pwede tayo maglagay ng vanity mirror. This will be your vanity area. So from here, dito sa ating walk-in closet, vanity area, no, nagkaroon pa tayo ng additional storage dito. Dito naman sa side na to, nagkaroon pa rin tayo ng additional storage. So imagine, kayong dalawang mag-asawa, napakadaming gamit na ang malalagay or mga even dito pagpasok pala guys, may mga storage din po nakasama, no. Then pwede mong ilagay dito yung mga kung may collection ka, no, mga bags, shoes, everything na pwedeng ilagay. So dito sa side na to, nandito na yung bathtub natin at ang ganda ng pinaka-faucet niya, no? Talagang match na match sa ating modern industrial look dito sa bahay. Then dito sa side na to, nagkaroon tayo ng sink, tapos nagkaroon tayo ng cabinet at additional storage na naman. So dito naman sa ating corner na to, nagkaroon tayo ng shower area na naka-glass partition and even yung shower niya naka-tile, piano tile na rin siya, no? Dito sa side na to ang ating toilet bowl, then nagkaroon din tayo ng accent dito sa side na to. So yung ganda guys, sobrang ganda. Ako sa totoo lang na-amaze ako kung paano na-execute yung mga spaces. So even dito guys, hindi ko feeling na parang ang sikip-sikip. Kasi nga, parang maximize yung space, nakakagalaw ka talaga sa shower, tapos mag-aayos ka dito, mag-ano ka. So, ang ganda ng pagkakagawa. And I think super maximize yung kahit anong sulok ng spaces nitong bahay na to. So, tara, balik na tayo sa baba. I hope you enjoy watching this video, no? If you're someone who's going to retire and working abroad at gusto mag-settle dito sa Santa Rosa, Laguna, or if you are from Metro Manila that wants to migrate here at the South, you can consider this house and lot na nasa likod ko. And again, thank you for watching. This is Pa of Lux Properties of GoRealty.PremierPH. If you're interested, no, just send us a message through our Viber, WhatsApp, and iMessage. That's +639 171248 304. And see you on our next video.